Hello everyone, I'm Alea Baman. Today we discuss about Philippine history, spaces for conflict and controversies. And our topic for today is about making sense of the past, historical interpretation. History is the study of the past, but more contemporary definition is centered on how it impacts present through its consequences. Jeffrey Burlock defines history as the attempt it discover on the basis of fragmentary evidence the significant things about the past. He also notes the history we read through based on facts is strictly speaking not factually at all, but serious accepted judgment. Such judgment of historian on how the past should be seen make the foundation of historical interpretation. The Code of Kalanchaw is a mythical legal code in the epic history of Maragtas. Before it was revealed as the Hawks, it was a source of pride for people of Aklan. In fact, a historical marker was installed in the town of Batan, Aklan in 1956. When we heard about the word Hawks, it was defined to trick into believing or accepting a genuine something false and often refers to use. Or in Tagalog, sa madaling salita, ito ay panloloko or panlilin lang. Ito Banihara Kalanchaw, ikatlong pinuno ng Panay, ay ipinanganak sa Aklan at nagtatag ng kanyang pamahalaan na tangway ng Batang, Aklan Sakop. Itinuturing na unang tagapagbigay ng batas sa Pilipinas ang ipinahayag noong taong 1433 tungkol sa Kodigo Penal na kilala ngayon bilang Code of Kalanchaw, na naglalaman ng 18 artikulo. Nakuha ni Don Marcelino Orilla ng Zaragoza, Espanya ang orihinal na manuskripto mula sa isang matandang pinuno ng Panay na kalaunan ay isinalin sa Espanyol ni Rafael Morvido Ismaney. Noong 1968 lamang napatunayan na isa itong panlilin lang lamang ng si William Henry Scott, nooy nagkandidato sa pagkadoktor sa Universidad ng Santo Tomas, ay ipinagtanggol ang kanyang pananaliksik sa pre-Hispanic sources na kasaysayan ng Pilipinas. Iniuugnay niya ang code sa isang historical fiction na isinulat noong 1930 ni Jose E. Marco na pinamagatang Las Antiguas Leyendas de la Isla de Negros. Iniuugnay mismo ni Marco ang kodigo sa isang pare na nagngangalang Jose Maria Pavon. Ang mga kilalang mananalaysay ng Pilipinas ay hindi sumang-ayon sa mga natuklasan ni Scott, ngunit mayroon pa rin ilan na gustong maniwala na ang kodigo ay isang lehitimong dokumento. Gamit ng mga mananalaysay o historians ang mga katotohanan na kolekta mula sa mga pangunahing pinagmumulan ng kasaysayan. At pagkatapos ay nagsusulat sila ng sarili nilang akda upang maunawaan ng kanilang hinahangad na madla o readers ang makasaysayang kaganapan. Isang proseso na sa essence na make sense of the past. Ngunit hindi lahat ng pangunahing pinagmumulan ay nalalaman ng lahat. At kung walang wastong pagsasanay at background ang isang historian na napagkakahulugang sa isang pangunahing pinagmumulan ay maaring gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti ang pangunahing hangad. Maaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Minsan nagre-resulta pa sa mas maraming problema. Ito yung minsan tinatawag natin na mga fake news. Parang ganon. Kagaya na lamang ng tulang sa aking mga kabata. Isang tula na sinasabing isinulat ni Jose Rizal noong siya ay 8 taong kulang at marahil ay isa sa mga pinakakilalang akda ni Rizal. Walang katibayan na sumusuporta sa pag-aangkin na ang tulang ito na ngayon ay walang kamatayang mga linyang ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop at malansang isda. Ito daw ay isinulat ni Rizal at ang mas malala pa, ang ebidensya laban sa pagiging may akda ni Rizal ng tula ay tila lahat ay hindi masasagot. Walang manuskrito ng tulang sulat kamay ni Rizal. Ang tula ay unang inilathala noong 1906 sa aklat ni Hermenegildo Cruz.
Sinasabi ni Cruz na natanggap niya ang tula mula kay Gabriel Bieto Francisco na nagsabing natanggap niya ito noong 1884 mula sa matalik na kaibigan ni Rizal na si Saturnino Racelis. Kailanman ay hindi binanggit ni Rizal ang pagsulat ng tulang ito saan man sa kanyang mga isinulat. At higit sa lahat, hindi niya binanggit ang pagkakaroon ng matalik na kaibigan na sa katauhan ni Racelis. Sa karagdagang pagbuna sa tula ay naglalahad ng higit patungkol sa maling pagbibigay ng tula kay Rizal. Ang tula ay isinulat sa Tagalog at tinutukoy ang salitang kalayaan. Ngunit nakadokumento sa liham ni Rizal na una niyang nakilala ang salita sa pamamagitan ng saling ni Marcelo H. del Pilar ng sanaysay ni Rizal na El Amor Patrio, kung saan binaybay ito bilang kalayahan. Habang Tagalog ang katutubong wika ni Rizal, pinag-aralan niya ang Espanyol. Simula sa kanyang ina, si Teodora Alonso ng Maglaon, siya ay nagpahayag ng pagkabigo sa kanyang kahirapan sa pagpapahayag ng kanyang sariling wika. Marami sa mga bagay na tinatanggap natin bilang totoo tungkol sa nakaraan ay maaring hindi na. Dahil lamang sa itinuro sa atin ang mga ito bilang mga katotohanan. Maaring may mga makasalungat at nakikipagkumpetensyang mga ulat ng nakaraan na nangangailangan ng atensyon ng isang tao at maaring makaapekto sa paraan ng pagtingin natin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang mahalaga ay nasa ilalim natin ng pagsusuri hindi lamang sa pangunahing pinagmulan, kundi pati na rin ang makasaysayang interpretasyon, upang matiyak na ang kasalukuyang interpretasyon ay maaasahan upang suportahan ang ating pagtanggap sa mga pangyayari sa nakaraan. Many of the things we accept as true about the past may not be the case anymore. Just because they were taught us as fact when we were younger does not mean that is set in stone history is, after all, a construct. And as a construct, it is open for interpretation. There might be conflicting and competing accounts of the past that need one's attention, and it can impact the way we view our country's history and identity. It is important, therefore, to subject to evaluate not only the primary source but also the historical interpretation of the same to ensure that the current interpretation is reliable to support our acceptance of events of the past.